Tuwing bagong taon po ay tinatawag ang bagong taon or every New Year, ito'y tinatawag na time of reset. Ibig sabihin, marami po ay tinitake nila yung opportunity ng New Year to start afresh. Nagre-reset sila. Pinipilit po nilang kalimutan ang mga nangyari nung mga nakaraang taon. At ngayon, sinasabi nila sa kanilang sarili, it's the new year, the time of reset. Kaya marami gumagawa ng New Year's resolution kahit na hindi yan tinutupad pagkatapos ng 2 buwan. Okay? Marami ang nagsasabi, magseset na ako ng goal. Ito ang gagawin ko sa taong ito. Hindi ko nagawa ito last year. Kaya ito ulit. Okay? Dadagdagan ko pa yan. Okay? Magseset ng goal sa character, sa pag-uugali. Magseset ng goal sa kanyang career. Magseset ng goal sa kanyang relationships, etc., etc. So reset. Okay? A time of fresh start. Every New Year po yan. Ganyan po karaniwan ang isip po ng marami. Tulad ko. Now, ngayon po, ito pong mga bagay na ating mga binabalak, pinapangakong gagawin every New Year, mangyayari kaya? Probably mangyayari at probably hindi mangyayari. Okay? Walang nakakaalam. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Pero alam ho ba ninyo, every New Year is a critical year for Christians. Critical year for Christians specifically. Why? Because for a Christian, every New Year is nearing our salvation. Let me clarify that. Para po sa mga Kristiyano, every New Year, palapit na po ng palapit ang ating kaligtasan. Now, let me clarify this. 2 pong bagay, 2 inevitable, certain, inescapable events ang tiyak pong mangyayari sa bawat buhay ng tao sa mundo. 2 inescapable, certain events na talagang mangyayari, hindi maiiwasan ng tao kahit na hindi niya balakin ito. 2. Una, death. At yung pangalawa, judgment. Sa Christian, yung judgment is salvation. Yan po, maaring yung pong mga binalak nyo, gusto nyong gawin this year, maaring hindi mangyari o maaring mangyari, pero itong 2 ito, kamatayan at paghukom, yan ang tiyak na mangyayari. Now, I don't want to spoil your New Year, okay? I just want to tell you the truth, the fact of life. Okay? Na ang bawat tao po ay mamamatay. At ang bawat tao, sabi ng Bible, pagkatapos niyang mamatay dahil itinakda sa tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos po ng kamatayan is judgment. For the Christian, that is salvation. Now, alam ho ninyo, ang Diyos lamang ang meron pong kontrol ng 2 ito. Hindi mo na kailangan balakin ito. Hindi mo na kailangang planuhin ito. Mangyayari po yan. Dahil ang Diyos po lamang ang may kapangyarihan at may control sa mga bagay nito. Kanya po kahit na ayaw po nating isipin ang 2 bagay na ito, kahit na pilit pong binubura ng tao sa kanyang isip ang death at ang judgment, ang salita po ng Diyos ay patuloy tayong pinapaalalahanan. Darating at darating ito at every year, palapit na ng palapit. Sabi nga po sa Hebrews 9, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Now, look at the word destined. Appointed po sa ibang salita. Itinakda. Sa tao raw po, sa bawat tao, appointed, destined ang tao. Itinakda sa tao, minsang lang mamatay. Hindi ka 2 beses na mamatay. Okay? 1 beses ka lang mamamatay. Kasi 1 beses ka lang babawian ng buhay at pagkatapos nun, judgment. Paghuhukom po ng Diyos. Now, 2 responses po
ang maaring ipakita o respond ng isang tao. Ito po ang death at saka judgment, salvation. For believers, this is good news. Good news po ito. Dahil meron silang buhay na pananampalataya kay Kristo. Good news yan. Okay? Bagamat yung meron pong mga Kristiyano, ayaw muna lang mamatay. Of course, meron tayong takot sa kamatayan. Pero kung iisipin natin, ang ating pananampalataya, hindi po tayo matatakot sa kamatayan because we have faith in Jesus. Kung papaanong na-resurrect si Jesus, ganun din po tayo. Mare-resurrect tayo. Kung papaanong merong eternal life si Jesus, meron tayong eternal life. Kaya good news po yan. Hindi tayo natatakot. Pero doon po sa mga walang buhay na pananampalataya kay Kristo, this is bad news. Because I know, alam nila they are not ready. Hindi po sila handa. At kung sinasabi po nilang handa sila, well, they are being deceived because of ignorance. Hindi nila talaga alam ang salita ng Diyos. Kaya ito po ay bad news sa mga walang buhay na pananampalataya kay Kristo. Now, dahil po itong dalawang ito ay mga inescapable events, they are certain and no one can escape them. How should a person, particularly, how should believers conduct themselves in view of this? Paano po dapat mamuhay ang isang tao, lalong-lalo na po ang Kristiyano, yamang itong dalawang ito ay mangyayari? Dito po sa binasa nating talata, sinasabi po ni San Pablo ang paraan sa mga Kristiyano para paghandaan nila ang dalawang events na ito. Okay? At ito po ang argument ni Paul at ito rin po ang gagamitin kong argument sa bawat isa po sa atin ngayong umagang ito. What is the argument? Ito po. That every believer need to awaken themselves from spiritual slumber. Para po ihanda ng isang mananampalataya ang kanyang sarili sa death and judgment or salvation sa mga Christians, ang bawat isa pong mananampalataya ay dapat gisingin niya ang kanyang sarili sa kanyang spiritual na pagkatulog. Sa kanyang spiritual complacency. Now, ito po ay baligtad doon sa karaniwang nangyayari ngayon sa ilang mga Kristiyano. Marahil sa maraming Kristiyano na habang sila'y tumatagal sa pananampalataya, lalo sila nalalamig. Pero hindi po ganyan ang instruction ng Bible. Na habang ang instruction po ng Bible sa isang mananampalataya at habang parating ng parating, padagdag ng padagdag ang New Year, palapit ng palapit ang Panginoon, dapat lalo nating ginigising yung ating spiritual na pananampalataya. Lalo nating pinagniningas yung ating faith. Hindi po totoo na habang tumatagal sa faith, kailangan pabagsak ka na ng pagbagsak. Baligtad. Yan po ang espiritu ng kamunduhan. Hindi yan ang espiritu ng Kristiyano, ng banal na espiritu, ng salita ng Diyos. Kundi habang palapit na ng palapit, every year, kasi palapit na ng palapit ang kaligtasan, kailangan ginigising natin ang ating mga spiritual lives. Yan po ang ating argument. Ngayong umagang ito, titingnan natin why, bakit natin gagawin yon. Pangalawa, how, paano natin gagawin, and through whom natin gagawin itong awakening our spiritual lives from spiritual complacency. Now, why? Bakit po natin gagawin ito? Una, tulad po ng sinabi ko, because the nearness of salvation. Dahil palapit na po ng palapit ang pagliligtas ng Diyos. Ang kaligtasang ipinangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Verse 11. And do this, sabi ni Paul, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Why? Because our salvation is nearer now than when we first believed. Now, yung context po dito, ito. Si Pablo po, ini-exhort niya yung mga believers sa kanila pong mga duties, yamang sila po ay mga recipients ng mercy ng Diyos through Jesus Christ.
At sinabi niya kung ano ang mga duties nila. Sinabi niya sa chapter 13, halimbawa dito na mag-submit sila sa mga authorities. Tapos sa bandang gitna, sabi niya, mahalin niyo ang bawat isa, and so on and so on. Mga duties. At sinabi po ni Pablo yan, nagbigay siya ng, para to steer these Christians up sa kanilang duties, ay nagbigay siya ng motivation bakit nila gagawin itong mga duties na ito. Why? Bakit nila gagawin yun? Ito yung sinabi niya. Doing this and do this understanding the present time. Itong motivation. Gawin ninyo ito dahil your salvation is nearer now than when you first believe. Okay? Yun ang motivation. Palapit na ng palapit. Now, gusto pong paliwanag pa sa inyo ito para po maintindihan natin ang tungkol sa salvation na ibinibigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Okay? Una po, gusto kong ipaalam sa atin, ang ibinigay pong pag-asa sa atin ng Diyos bilang mananampalataya is complete salvation. Yan po, dyan tayo pinaaasa ng Diyos. Our salvation is complete. Kompleto po yan. Okay? Ang pangako po ng Diyos sa atin, every year is not, this will be a good year. This will be a prosperous year. Okay? Ngayong taong ito, mag-aasawa ka na. Okay? Yung Mr. Right na pinagpe-pray mo, this year, mangyayari na yan. O magkakaroon ka ng breakthrough this year. Baloney yan. Hindi yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pag sumampalataya tayo sa Diyos, ang pangako sa atin ng Diyos, our salvation, kaligtasan. And ang kaligtasang ipinapangako niya sa atin is complete salvation. Okay? Now, by our faith in Jesus, we are already saved. Sa pamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo, ligtas na po tayo. Yan ang sinasabi ng Bible. Ephesians 2:8, ito ang sabi ng Bible. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Now, diyan makita natin, by the grace of God, sabi ng Bible, ligtas na tayo. Pansin nyo, past tense o perfect tense. You have been saved. Ligtas ka na. Okay, so ganyan ang kalagayan when you have faith in Jesus Christ, by the grace of God, you have been saved through faith. Pero ito pong salvation na ito, hindi pa kumpleto yan. Kasi nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Kanya po, ang salvation na ito ay nangyayari habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Yung kaligtasan, yung pagliligtas sa atin ng Diyos, nagsimula na ngayon, ligtas na tayo, pero ito pong kaligtasan ito, hindi pa kumpleto. At tayo nabubuhay pa dito. At ang Diyos, while living here, yung pong salvation na yun ay ginagawa pa rin niya sa atin. Saved na tayo, pero it is being affected. It is being worked out now as Christians. 1 Peter 1:9. For you are receiving, sabi ni Peter, the end result of your faith, the salvation of your souls. Anong tinutukoy dyan? The process of salvation. The process of salvation. Ang konteksto dyan, mga kapatid, ganito. Sinasabi dito ni Peter, dumadanas kayo ng pagsubok dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, huwag kayong magtaka. Dahil sa kabila ng inyong pananampalataya kay Kristo, dadanas pa rin kayo ng mga pagsubok dahil sa inyong faith. Pero sa kabila ng inyong pagsubok, kayo ay hindi nalulungkot. Sabi niya, kundi kayo ay nagagalak. Kasi yung kagalakan ng Kristiyano, hindi yan batay sa nangyayari sa kanyang paligid. Hindi batay yan. Kung may problema siya, kung wala siyang problema, hindi. Ang salvation, ito. Pag meron kang salvation talaga, kahit na anong nangyayari sa iyo, masama man ang nangyayari sa iyo, mabuti man ang nangyayari sa iyo, dahil sa iyong buhay na pananampalataya kay Kristo, masaya ka. You are rejoicing despite of your trials. Why? Because in that way, sabi ni Peter, you are receiving the end result of your faith. That is the result of your faith. You are rejoicing in your trials. Yun, ibig sabihin, God is working His salvation through you. Kanya po mga kapatid, this year, do not expect your life will be trouble-free. Your problems will all be solved. But if you are a Christian,
Since you have salvation, you can rejoice in your trials. Yun po ang totoo. At yun nga po, dumadaan tayo sa mga trials at dumadaan din po o gumagawa ang Diyos sa ating mga trials by saving us. Pero hindi pa po complete. Now, ang completeness po ng salvation natin na pinangako sa atin ng Diyos, kailan mangyayari? Pagdating ni Jesus Christ. Yung second advent na tinatawag. Sa muling pagpapakita po ng ating Panginoon. Alam po natin, ang Panginoon ay unang nagpakita, nagkatawang tao siya, nung siya ay 2,000 years ago, para po iligtas niya magbigay siya ng sacrifice for our sins. Pero muli po siyang babalik. Muli siyang paparito to complete our salvation. At yun po ang tinutukoy ni Pablo na habang palapit na ng palapit ang taon, papalit na ng papalit ang kalendaryo, okay, palapit na ng palapit yun. Yun ang hinihintay natin. Yun ang salvation natin. Philippians 3:20, ito po ang sabi, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body." Yan po ang hope na bigay po sa atin ng Diyos as believers in Jesus. Ano yung hope na yon? Na pagbalik daw po ng Panginoong Jesucristo, sa muling pagpapakita ng Panginoong Jesucristo, ayon sa kanyang kapangyarihan, yung kapangyarihan daw po niya ay kaya niyang ipasailalim ang lahat ng bagay sa kanyang kontrol. Sa kanyang kapangyarihang iyon, itatransform daw po niya ang ating mga katawang panlupa, lowly bodies. Katawang nagkakasakit habang lumibis yung taon, katawang nanghihina, katawang pumapangit, habang palipas ang taon, ganyan ang nangyayari. Okay? Kahit anong gawin natin sa ating mga katawan, tuwing palipas ang taon, yung katawan natin naaagnas. Okay? Hanggang bandang huli, magiging amoy lupa na tayo. Okay? Ganyan ang nangyayari. Okay? Habang papalit ng papalit ang kalendaryo. Okay? Yan ang nangyayari. Death. Kamatayan. Kaya ang inaasahan natin sa muling pagparito ng Panginoon, to complete our salvation, itatransform niya itong katawan nating ito. I praise God for this message. Okay? Because as I see myself, nung nagsimula ako sa Lord's Way, kamukha ako nung yung itsura ko noon. Okay. Wala na eh. Matatanda na rin yung dating. Pero ngayon, sabi ko, salamat Panginoon. Merong resurrection. Merong second coming. Itong nararamdaman ko sa aking, yung back pain ko sa likod, ang dami ko nang nararamdaman is here, there, and everywhere. Okay, yung mga nararamdaman ko. He will transform our lowly bodies. Hindi mo mapipigilan ng death. Hindi mo mapipigilan yung pagtanda. Hindi mo mapipigilan ang anumang, yung mga bagay na yan. Pero ang pangako ng Diyos atin, He will complete our salvation. And part of that salvation is He will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Praise God! No? Kanya po, every day, every year, palapit na po ng palapit itong bagay na ito. Our salvation, yan sinasabi po ni Pablo na our salvation is nearer now than when we first believed. Kaya, dahil ganito ang nangyayari, dapat tayong gumising spiritually. I-shake natin. Okay? Iwaksin natin. Alisin natin yung spiritual complacency. Okay? Na-steer natin yung ating sarili. Huwag nating hahayaan yung manghina tayo spiritually. Yan ang ginagawa po ng maraming Kristiyano as they habang sila po ay tumatanda sa pananampalataya, hinahayaan nila. Hindi nila binabantayan ang kanilang spiritual life.
Baligtad dun sa sinasabi ng Bible. Palapit na ng palapit. Okay? Ang pagdating ng Panginoon, alam ho ba ninyo, ganito yung nangyayari. Tuwing birthday po ng tao, anong sasabihin niya? Magpipray yan eh. Panginoon, salamat po. Dinagdagan na naman po ninyo ng taon ang aking buhay. Alam mo niyo, mali yun. Mali. Alam mo bakit mali? Hindi po dinadagdagan ng Diyos ng taon ang buhay niyo tuwing kayo'y nagbe-birthday. Binabawasan ng Diyos ang inyong buhay dito sa lupa. Kaya ang prayer nyo ganito dapat. Panginoon, by faith, ganito yung prayer mo. Salamat po, birthday ko ngayon. At binabawasan po ninyo ng taon ang aking paghihirap dito sa lupa kasi at palapit na po ng palapit ang salvation nyo sa akin. Salamat po, Diyos. Ganyan ang prayer dapat. Hindi yung hindi ka dinadagdagang kapatid. Binabawasan ka ng taon. Tuwing birthday mo. Kaya ngayong taon nito, lahat tayo bawas ng 1 year sa buhay natin. Okay? Bawas. Bawas yung paghihirap natin dito sa lupa. Okay? Kahit na masarap minsan ng mamuhay sa lupa, mahirap pa rin po ang buhay sa lupa. At palapit po ng palapit ang kaligtasan natin. Diyan po tayo pinaasa ng ating Diyos. Okay? Kanya po, now, bakit nga po itong present time is a critical time para tayo'y gumising sa ating spiritual complacency? Well, alam nyo, sa Bible, pag binasa po ninyo ang Bible, ito ang mababasa natin sa Bible. Na habang papalapit po ng papalapit ang second advent, second appearing ng ating Panginoong Kristo, the more the temptation to fall asleep, to feel spiritually drowsy is always there. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Habang papalapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon, maraming temptation sa isang Christian ang siya ay manlalamig, manghihina, magiging complacent siya. Hindi niya aasikasuhin ng kanyang spiritual life, baligtad. At yan po ang turo ng Bible. Kaya winawarningan tayo ng Bible. Habang papalapit na ng palapit ang Panginoon, ang atmosphere sa paligid natin is spiritual deadness. Walang naghihintay. Okay? Sa pagdating ng Panginoon. In fact, it is business as usual. Kaya tayong mga Kristiyano, winawarningan ng Panginoon, huwag tayong gagaya sa spiritual deadness ng unbelieving world. Okay? Naalala po ninyo yung parable ni Jesus about the 10 virgins? Nasabi ng Panginoon, the kingdom of God is like 10 virgins who are waiting for their master to come from a wedding. Yung sabi niya, yung 5 virgins na yon were wise. They took their lamps with oil in it, pero the other 5 were foolish. At it is a parable to warn that the coming of Jesus Christ may come in a time or day that no one is expecting. Okay? At dumating nga yung hinihintay ng mga virgins na yon, yung kanilang master, yung bridegroom. Kailan sa dumating? Hating gabi. Hating gabi. Walang naghihintay. Okay? At dahil po yung iba wise, yung iba foolish, yung wise they were ready kasi may oil sila. Okay? Pero yung mga foolish, walang oil, hindi naghanda. Dumating yung hinihintay nila, dumating ba naman hating gabi? Ganyan ang pagdating ng Panginoon. You have to be ready. Kaya nga sabi sa Bible, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Okay? Kanya po ang Panginoon, winawarningan po niya tayo lagi. Naging spiritual alert tayo kasi yung mga tao nga po, they are unspiritually unaware. Hindi sila aware. Habang papalapit na ng papalapit na Panginoon, business as usual sa mga tao sa mundo. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, yung second advent niya are like the days of Noah. Okay? Inalimbawa niya yung pagdating niya tulad nung panahon ni Noe. Nung pong
gunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng malaking baha. Yung mga tao sa panahon ni Noe, si Noe gumagawa siya ng arko para iligtas yung kanyang pamilya dahil nga po magdadala ng malaking delubyo ang Diyos sa sanlibutan para rusahan niya yung tao. At si Noe po ay nangangaral sa mga tao, sinasabi niya merong darating na delubyo. Pinaniwalaan ba siya ng mga tao? Hindi. Pero dumating yung delubyo, naligtas si Noe kasi meron siyang daong na sinabi ng Diyos, nagawin niya, pero yung mga tao, they were doing business as usual. Ang point mga kapatid, habang papalapit ang mga tao, they are not aware and they don't mind. That is a warning. Babasahin ko sa inyo. Sabi po sa Matthew 24, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. So, winawarningan tayo ng Panginoon ang atmosphere ng mundo. Okay? Kaya nga, minsan pag nagkakasal ako, totoo yung sinabi ng Panginoon eh. No? Yung mga tao, yung mga dream wedding nila, yung last year, ilan yung kinasal ko, this year, meron na naman 2. 3 pa yata yung kakasal ko ngayong taong ito. Totoo no? Yung mga tao ngayon, wala silang pakialam. Pero yan ang sinasabi ng Diyos, business as usual. People won't mind. They are enjoying life. Okay, merong engagement, merong mga photo ops, merong mga ganun. No? They are not thinking about, hindi nila iniisip nila, pamilya, kasal, mga ganun-ganito. Walang masama dyan. Ang problema, habang ginagawa ng tao ito, naaaliw siya sa kanyang sarili, hindi niya alam palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa 1 Thessalonians 5:3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Pag daw sinasabi ng tao, peace and safety. Okay? Ibig sabihin, kampante sila. Payapa. Peace. Bakit to matatakot? Pansinin niyo sabi ng Panginoon. Sabi ng Bible. When people are saying peace, there is safety. There's nothing to worry about. And then suddenly it will come. Ibig sabihin, they are not preparing for it. And when they feel comfortable, and when they feel relaxed, and when they have all the blessings, sabi nila, yung blessing naman ng Panginoon eh. Okay? Then, it will suddenly come. Mga kapatid, alam mo yung totoo, hindi po yung blessing ng Panginoon, ibig sabihin, God is pleased with the person's life. Marami kasi mga tao, iniisip nila, kung galit sa akin ng Diyos, bakit niya ako bine-bless? Diba? Bakit niya ako pinayaman? Bakit ang dami kong pera sa bangko? Bakit walang nagkakasakit? Akala nila, natutuwa ang Diyos dahil bine-bless sila, dahil bless sila. No. Alam mo ba ninyo sa Bible, nakasulat po, their table will become a snare. Ano yung ibig sabihin ng table will become a snare? Yung prosperity nila will be a snare. They think God is pleased with them because God is blessing them. Pero pag sila po'y malayo sa Diyos, they are not spiritually awake, God is not pleased. At yung blessing, sa halip na blessing po yon, nagiging snare, patibong, naloloko sila, nadadaya sila. Kaya nga dito, when people say peace and safety, it doesn't mean peace and safety. Kaya, we have to wake ourselves up, sabi ni Pablo. Now, so how then should believers conduct themselves? Naku, isang point pala ako. Let's go to the second point. So how then should believers conduct themselves in anticipation of the coming salvation? Pangalawa pong major point natin. By living according to their true state as children of light. Okay? Paano ang Kristiyano?
makapaghahanda? Well, ipamumuhay lamang siya kung sino talaga siya. Kung ano ang kanyang tunay na kalagayan ngayon bilang anak ng Diyos, bilang anak ng liwanag. Ipamuhay lamang niya yung kanyang spiritual na kalagayan. Now, verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Again, please allow me to clarify things regarding believers. If you are a Christian, this is your real condition before God. Okay? You are of the day. Pag sinabi nating day, the day of the Lord. Ikaw ay bahagi na, ikaw ay, paano tatagulin ito? Believers are of the day. Mamaya, mapapaliwanag ko rin yan. No? They are children of light. We are not of the night. Now, pansinin nyo, night and darkness, sabi dyan, okay, nandyan, the night is nearly over, so put aside the deeds of darkness. Yung pong night and darkness, these are metaphors characterizing our present time. Ang kasalukuyang panahon po natin is night and darkness. Ibig sabihin, ito po'y evil, ito po'y sinful, it is in rebellion against God. Kaya ang panahon natin, ang description sa Bible, it is night, gabi, madilim, at darkness. Okay? Ganyan po ang mundo natin. Because it is evil, it is in rebellion against God, it is sinful. Pero, sabi rin po ng Bible, believers are not of the night. They are not of darkness. They are of the day. Okay? Why? Kasi sila po ay inilipat na from the dominion of darkness, yung Christian, to the kingdom of light by their faith in Christ. Kaya, if you are a believer now, you are not of the night. You are not of darkness. You are of the day. Okay? Ikaw ay pang-araw na. Hindi ka na pang-gabi. Hindi ka na, hindi ka na sa gabi. Ikaw ay sa araw na. Okay? Now, yan po, babasahin ko sa inyo, no? Sa 1 Thessalonians 5, ito ang sabi. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Ano yung day? The coming of Jesus Christ. Okay? You are not, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Now, dahil po tayong Christians are of the day, we should live as citizens of the day. Yun ang sinasabi niya. Ipamuhay mo kung sino ka. You are the child of light. You are of the day. So live as of the day. Okay? Paano po natin sasabihin to? Ganito yun eh. Dahil ikaw ay sa araw na ng Panginoon, doon ka na. Nilipat ka na ng Diyos mula sa kadiliman. Wala ka na sa kadiliman ng mundo. Nasa liwanag ka na ni Kristo. Ipamuhay mo yan. Ipamuhay mo yan. Para pong ganito. Sino po sa mga kamag-anak ninyo ang nag-Canada na? May kaibigan kayo, nag-Canada. Okay? Nag-Canada. O kaya nag-Japan. Okay, meron dito taga-Japan. Okay. Karaniwan po ganito, pag ang isang tao magmamigrate siya sa ibang bansa, bawa sa Canada. Karaniwan para ihanda niya yung kanyang sarili dahil hindi na siya taga-Pilipinas, iniisip niya, next month, next week, taga-Canada na ako, malamig doon. Kaya magsasanay na ako ng malamig. Okay? Kaya bibili na yan ng bibili ng mga thermo, thermo suit? Heat tech, no? Tapos sisindi niya yung aircon. Para biro lang yun. Pero ganun ang ginagawa. Ganun ang ginagawa ng mga mag-a-abroad eh. Pupunta ng Canada, one time bumibili ako ng heat tech dahil pupunta kami ng Taiwan that time. Sabi sa akin malamig meron akong nakasabay. Bibili siya ng heat tech pero doble-doble. Sabi ko, ang dami mo nang bilhin. Hindi, mag-a-abroad na po ako. Siguro Canada ito ka. Canada.
Yung dahil hindi na sila taga Pilipinas, iniisip na taga Canada na sila. So magsasanay sila ng buhay doon sa lugar na yon. Now, sa atin, that is a crude illustration actually. That is a crude illustration dito sa katotohanan ito. Now, ito ang point ng illustration na yan. Since we are of the day, kahit nasa gitna tayo ng night, kasi this world is evil, dahil of the day na tayo, let us live as children of the day. Ipamuhay natin yung pagiging Kristiyano po natin. At habang papalapit na ng papalapit ang Panginoon, the more we should live by the day, hindi by the night. Kanya nga sabi dito, the night is nearly over, the day is almost here, kaya live as children of the day. Ipamuhay natin. Huwag tayong tutulad sa sanlibutan, tulad po sinabi ko sa inyo, tulad po ng mga taong they are unaware of the coming of Jesus Christ. And then, dahil hindi na iniisip ang paghatol, hindi na iniisip ang kamatayan, they just live as the world lives. In immorality, in worldliness, in lustful, in lust, in worldly things. Ganon sila. Kasi they are of the night. Okay? Pero tayo, we are of the day. Let us live as children of the day. No? Ipamuhay po natin. I hope that is clear to every one of us. Tayo po kasi binigyan tayo ng nature na bago ng Diyos. Alam niyo yung bagong nature na binigay sa atin ng Diyos when we believe on Jesus Christ, we have a new nature that is of the day. Pero yung bagong nature na yun, nandito sa flesh pa rin ito na mahina. Kaya nga aalisin yung tayo dito eh. Pero meron tayong bagong nature. At yung bagong nature natin is a nature that is adapted to the day. Maliwanag ba yun? Okay. Adapted yan to the coming age. Kaya meron tayong bagong nature ngayon. Kaya ang point natin, ipamuhay natin kung ano tayo ngayon. At huwag tayong gagaya dito sa sanlibutan ito. Now, how do we that practically? Paano natin practically gagawin yan? Well, inihambing po ito sa pagbibihis. Sa pagbibihis bilang paghahanda. Pansin niyo yung verse. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Pagbibihis yan eh. Yun ang metaphor para ipakita sa atin. No? Sa Tagalog, lumalalim na ang gabi at papalapit na ang araw, kaya't hubarin na natin. Hubad, okay? Hubarin na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang kasuotang pandigma mula sa liwanag. So how do we do that practically? Well, para kang naghahanda. Okay? Hindi ba pag naghahanda ka, parating na yung araw, meron kang pupuntahan. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung luma mong damit, maliligo ka, then susuot mo yung bago mong damit para ihanda mo ang sarili mo. Ganyan po ang sinasabi dito. Dahil patapos na po, malapit nang dumating ang Panginoon, itong gabing ito pong kasamaan ng sanlibutan, malapit nang matapos po ito at parating na yung pagdating ng Panginoon, yung araw, hubarin mo na yung mga ginagawa ng mga tao sa dilim at isuot mo yung kasuotan na pangliwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos. So, okay? So bilang paghahanda po, hinuhubad natin yung maruming damit, sinusuot natin yung bago. So ano pong huhubarin ayon dito? Again, pansin nyo, metaphor. Metaphor. Anong huhubarin? Yun daw pong deeds of darkness. Yung gawa sa kadiliman. Ano po yan? Well, yung pong ginagawa ng tao sa dilim. Ano ba yung ginagawa na? Bakit ang tao ginagawa yung kasalanan sa dilim, hindi sa liwanag? Kasi ayaw niyang mabisto. So yun po ang pinaalis. Anumang gawain sa dilim, anumang ginagawa ng tao sa dilim. Bakit ang tao, pag gumagawa siya ng kasalanan, pinapatay niya ilaw? Sabi nga ng mga pulis, para mataboy mo raw yung mga magnanakaw sa gabi, maglagay ka ng mga ilaw. Kasi takot ang mga magnanakaw sa ilaw. So yun po ang sinasabi, the deeds of darkness. Alisin na sa ating mga pamumuhay yung mga ginagawa ng tao sa kadiliman. Specifically, ito po yung sabi, not in orgies and drunkenness,
not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Okay? Yung pong orgies yan, wala ba sa PowerPoint yan? Sabi niya, not in orgies, yan po ay yung walang pakundangang pagsasaya. Yung orgies na tinatawag sa English. Ano yung walang pakundangang pagsasaya? Hindi kailang ginagawa yan. Sa gabi. Sky is the limit. So sabi niya, huwag kayong mamuhay ng ganyan. Hindi sa paglalasing. Kailan naglalalasing ang tao? Kadalasan gabi, bagamat ngayon, kahit na umaga, meron nagiinuman. Pero kadalasan ng paglalasing, lahat ng ginagawa ng tao sa kadiliman dahil ayaw nilang malantan. Yan ang dapat daw hubarin. Ibig sabihin, huwag tayong makikisama doon sa ginagawa ng mga tao na kasalanan. Kaya nila itinatago dahil kasalanan yon. Huwag tayong makikisama sa kanila. Tapos, yan po ang point. Kanya po mga kapatid, yan ang huhubarin natin. Now, ano naman ang dapat nating isuot? By the way, babasahin ko po yung John 3:20-21. Sabi po ng Panginoon, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes to the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya aalisin mo yung gawa ng kadiliman. Okay? Now, ano naman po ang dapat isuot? Well, sabi po sa talata, and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime. Okay? Dahil po pang-araw tayo ng Panginoong Hesus, isusot daw natin yung kasuotang pang-araw. Now, pansin po ninyo ano po yung kasuotang pang-araw? Well, sabi diyan, yung pang-araw na dissenting kasuotan. Okay? Kasi sabi diyan, let us behave decently as in the daytime. Yung dissenting kasuotan. Yung kagalang-galang na kasuotan. Okay? Ibig sabihin yan, kagalang-galang na pamumuhay. Pag isinuot mo yan, kagalang-galang ka. Kabaligtaran po yan doon sa dapat hubarin sa itaas na ikinahihiya. Okay? Now, pansinin niyo, ito pong kasuotan ito ay hindi ordinaryong kasuotan. Armor of light. Ang pinasusuot is armor of light. Ano po? Dalawang bagay po dito. Una, yung kasuotang po yan ay armor of light. Yung kasuotang for the coming age. And, pansin nyo, it is an armor. Armor siya. Armor of light, una, it is of the coming age, and it is an armor. Bakit armor? Bakit hindi lang niya sinabing, isuot nyo yung kasuotan, pero sinabi pa niya, the armor of light. Okay? Kasi nga nasa battle pa tayo. Nasa evil world pa tayo. Wala pa tayo sa heaven. And there is evil around us. There is darkness around us. So we have to put on the armor of light. Pandigma. Kasi nasa spiritual battle pa po tayo. And that armor comes from God. It is an armor of light. Yan po ang sinasabi sa atin. Kanya po mga kapatid, that's how we prepare ourselves. Isuot natin yung armor of light. Hubarin natin yung anumang bagay na maaring ikahiya natin sa harapan ng Diyos. Yung mga ginagawa ng tao sa gabi kasi ayaw nilang malantad. Hubarin daw natin yung paglalasing, walang pakundangang kasiyahan, sky is the limit. Yung nga dito, yung paninibugho yung gawa rin pala ng kadiliman yun. Yung pagkainggit, gawa rin pala ng kadiliman yan. Na alisin daw natin yun. At put on the armor of light. Okay? And then, ito pong, to summarize this, I just want to read this verse sa inyo dito sa 1 Thessalonians. To summarize this second point. No? Then I'll go to the last point. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Tinutukoy yan sa pagdating ng Panginoon. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw,
hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan kayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, self-control sa English, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig na ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti, the armor. Baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Yun po'y mangyayari during judgment, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So the point, mga kapatid, habang papalapit po ng papalapit ang araw ng Panginoon, hindi raw po tayo dapat mamuhay ayon sa takbo ng sanlibutan na matutupok sa judgment, kundi mamuhay po tayo bilang mamamayan ng liwanag. Because we are the children of light and we have been given the armor of light na dapat suot-suot po natin na galing sa Diyos. Why? Because we're still in spiritual warfare. Okay? And Christians are still living in this evil, unbelieving world. We are still involved in this war. Nandito pa tayo. Hindi pa complete ang salvation natin. Now, for the last point, how then should we do this? Through whom? This is the last point. By putting on the Lord Jesus Christ. Sabi po sa verse 14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh, the sinful nature. Now again, pansin niyo, yung metaphor, clothing ourselves. Sinusuot. Okay? Ang context, preparation. Para ihanda natin ang sarili natin, isuot daw po natin. Sino? Si Jesus Christ. Now, sa bahagi pong ito, napansin niyo, I'm giving you doctrine teaching and then mag-ano ako ng application kasi merong mga background doctrine po ito. No? Now, para po merong problema dito, dahil sinabi niya, isuot niyo ang Panginoong Jesucristo. Now, there is no contradiction there. Kasi po, okay, ang mga believers po, they already put on Jesus Christ. When we are converted and we are baptized in the name of Jesus, we already put on Jesus Christ. Eh ano naman yung inuutos dito? Well, iba po ito. No? Babasahin ko sa inyo yung Galatians 3:27. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So, sinuot na po natin si Christ when we were baptized in His name. Yan po, kaya mahalaga yung baptism. That is a symbol that we have been baptized into Christ. Now, ito pong sinasabi naman dito sa Romans 14, He's not talking about baptism again. No. Ang tinutukoy po niya dito is that there is always a room for renewal of our faith. There is always a room for decisive belief in our Lord Jesus Christ. And when we do that, we are advancing in faith. Okay? Pag sinabi pong, clothe yourselves in Jesus Christ, ang nangyari po yan, there are moments in our Christian life where we say to Jesus Christ, Lord, I believe in you. I trust you, Lord. Kahit na po, tinanggap na ninyo ang Panginoon years back, you should do this. Actually, I'm doing this every day, that I am recommitting my faith in Jesus Christ. In that way, I am clothing myself with Jesus Christ. It is a renewal of commitment that I believe on you, Lord. Pag sinasabi kong, I believe in you, Lord. You are the Messiah. You are my Savior. You are my Lord. You are the Son of God. And I trust you, Lord. That is clothing ourselves with Jesus Christ. At pag po ginawa natin yan, dalawa ang nangyayari. Una, the more we will be ready for His coming. Tandaan nyo, palapit na ng palapit. Kaya, renewing our faith in Jesus Christ. The more we will be ready for His coming. Okay? The more we will be
Okay, naalala niyo yung parable of the wedding feast? That na pinag-aral natin dito, na merong pumunta doon sa wedding feast, wala siyang wedding dress na ibinibigay noong nagbigay ng feast. Ganyan dito. The more we confess our faith in Christ as He is coming, the more we are being readied. Okay? Kaya ganun po ang nangyayari. Why? Kasi Jesus Christ is our righteousness. Jesus Christ is our sanctification. Jesus Christ is our redemption. Kanya po, when we confess our faith in our Lord Jesus Christ, sabi po ng Bible, Jesus Christ, or God has made Jesus Christ wisdom for us. And in Him, in Christ, He is our righteousness. Ibig sabihin, making us acceptable to God. He is our sanctification. Jesus Christ is our sanctification. Ibig sabihin, He makes us holy and setting us apart for God. And He is our redemption. Ibig sabihin, He provided ransom for our sins. Kaya, when we confess our faith in Jesus Christ, the more we are ready. Kasi hindi tayo makakaharap sa Diyos na wala tayong wedding clothes. Naintindihan niyo? Okay. Kanya, clothe yourselves with Jesus Christ. The more you will be ready. Okay. I advise to you, mga kapatid, every day you do this. Every day you do this. Okay. The more you will be ready. Parang sinusuotan mo ang iyong sarili ng kasuotang bigay ng Diyos para maging handa ka sa pagharap mo sa Diyos. So yun po ang unang nangyayari. Pero yung pong pangalawang nangyayari ito, habang kinukonfess mo ang faith mo kay Jesus Christ, ito nangyayari. The more you will win over your sinful passions. Nakita niyo yung sinasabi dyan? And do not think about how to gratify the desires of the flesh. Sabi dyan. So yung pangalawang nangyayari, habang kinukonfess mo si Jesus Christ, the more you're winning over the fight in the spiritual battle. Kasi sinasabi mo, Lord, I'm yours. Hindi ako sa sanlibutan ito. You're renouncing your attachment to the evil of this world. Ganun po nangyayari. Okay? Galatians 5:24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Alam ho ninyo, yung sinasabi po dyan, na yun daw na kay Kristo Jesus, ipinako nila sa krus yung kanilang laman with its passion and desire. Nangyayari po yan when we confess our faith. When we recommit our trust in Jesus Christ. Nangyayari po yan. Kanya po, dahil nagkakatotoo yan. Okay? Practically, ano nangyayari? Nadidiscern mo kung ano ang legit at hindi legit na kailangan mo sa iyong buhay. Kasi meron po tayong needs, di ba? Sa flesh. Bawa, sex is a need. It is a gift from God, pero to be happy is a need. Meron tayong mga needs. Pero pag po hindi mo alam ano ang legit, ano ang hindi legit, you'll be confused. Maraming Christian po ganyan ngayon, no? I don't know. Naisip ko kanina, sasabihin ko ba ito? Baka huwag kayong ma-open sa akin, ha? Minsan kasi, mga Christians, hindi nila alam kung ano ang legit at kung ano ang hindi legit. Kung ano ang worldly, kung ano ang godly. No? Ang isang halimbawa lang na naisip ko, ito gano'n, huwag kayong ma-open. Yung mga pasayaw-sayaw sa, yung sa patiktok-tiktok. No? Sabi ko, anong ginagawa ng Christian ito? Patiktok-tiktok. No? Ganon-ganon. No? Ewan ko, no? Sabi ko, parang, pwede ba yung mga nagtitiktok? Suggestion ko lang. No?
Pag-pray nyo nga yan kung anong kapurihan ng Diyos I mean, that is a lousy illustration to give you this point. No? Ang point ko po dito is this. When you put on Jesus Christ, the more you will discern what is legit and what is not legit in meeting our needs. Halimbawa, sex is a need. Pero do we have to cohabit? That is sexual immorality. Food is a need, pero pag sobra-sobra na, that is not legit. So when you put on Jesus Christ, you will discern these things. Magiging maliwanag sa iyo ito. Ipakikita sa iyo ng banal na Espiritu, this is not honoring to God. So hindi ka, okay. So yun po ang ibig pong sabihin mga kapatid. So now, to conclude this, for the believers, this is my appeal to everyone. Every new year is a critical year. It is nearing our salvation. Every year po yan. Huwag po tayong makokot sa spirit ng world na they do not think about the second coming. No. This is the promise of God and it will happen. So, kailangan po nating i-steer natin ang ating mga sarili spiritually. I-shake natin yung spiritual complacency natin. Okay? Huwag tayong mamuhay as the unbelieving world which has no hope for eternal life. I-renew natin araw-araw yung ating faith sa Panginoong Hesukristo. Napansin niyo, the Lord Jesus Christ. Kompleto, full name. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. I-renew natin ang ating faith sa Kanya every day of our lives. Okay? Now, for the not yet believers, doon po sa natatakot sa death and judgment. Kaya po kayo natatakot sa death and judgment because you do not have an active faith on Jesus Christ. That is the main reason. Okay? Now, ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ang tagapagligtas. Kailangan nyo ang Panginoong Hesukristo. You have to be ready sa death and judgment. Ang totoo po mga kapatid, sa mga walang faith, active faith kay Jesus Christ, yung pong iniutos dito sa taas, sinabi natin, huwag kang makikiayon sa sanlibutan, kundi isuot mo yung armor of light, hindi mo magagawa yan if you do not have faith in Jesus Christ. Hindi mo magagawa yan. Why? Because you are a slave of sin. Alipin ka ng kasalanan. Subukin mong iwaksi yung gawa ng kadilam. You cannot do it. Kasi it is only by your faith in Jesus Christ that you will be free from sin. Na hindi mo gagawin yung ginagawa ng sanlibutan. Dahil yan ang dahilan kung bakit kailangan mo faith in Jesus Christ. You are a slave of sin and you will only disobey God. Yun po ang unang dahilan. Now, yung pangalawa, yung pong critical events na ito, yung death and judgment, it doesn't end here. Yung binasa ko pong talata sa inyo kanina, pinutol ko yan, meron pang kasunod na version. Babasahin natin yung kasunod na verse. Okay? Just as people are destined to die once, and after that to face the judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Okay? And He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Napansin niyo yung hope dyan? God is giving us hope. Yes, there is death. And after that, there is judgment. Pero at the same time, the Bible says, Christ was sacrificed. He was sacrificed once to take away sin. Nang sa ganon, when He come the second time, those who are waiting for Him will be saved. That is the hope. Yun po ang hope. Now, meron pa tayong kasama dito, you are afraid of death, you are afraid of judgment. That's the good news. It doesn't have to end in death and judgment.
God is giving us hope in Jesus Christ. When Jesus Christ sacrificed Himself for sins, everyone who believe in Him can have hope, can be ready for His coming. Sino po yung nangangailangan ng ganitong katiyakan? Dito po sa Lord's Way, ang kaligtasan po dito libre. Wala kayong pupuntahan. Siguro, isa kami sa church. Ang pinapangaral po namin dito sa Lord's Way, ang kaligtasan po, libre yan. Libre yan. Dahil yan po ay binili para sa atin ng Panginoon. Okay, kung kayo po ay nasa grupong sinasabi na para maligtas ka, gawin mo ito, hindi po yan ang good news. Hindi mo magagawa ang utos ng Diyos. Dito, pinapahayag natin, ang kaligtasan ay walang bayad na ibinibigay sa atin ng Diyos through your faith in Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only Savior. Sana po, kilusin ng Diyos ang iyong isip, puso, if you are afraid of death and judgment. Let us pray. Aming Amang Diyos, kayo po na lumalang ng lahat, kayo ang pasimula ng lahat at kayo rin po ang wakas ng lahat. Wala pong taong nabubuhay saganang sa kanyang sarili lamang. Ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Diyos. At hindi niya mapipigilan ang mga mangyayari sa kanyang buhay. Dahil ang bawat buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Naway patuloy naming maunawaan ito, ay pamuhay ito. Salamat sa dalawang critical na events sa buhay ng tao, ang death and judgment. Hindi ninyo kami iniiwanang natatakot dito. Kundi binigyan nyo kami ng buhay na pag-asa sa pamamagitan ni Kristo, na iyong anak, na aming tagapagligtas, na siyang nagbigay ng kanyang sarili upang iligtas kami. Wala po kaming magagawa para sa aming kaligtasan. Ito po'y ginawa na ninyong lahat para sa amin. Kaya, tinatanggap lamang po namin ang lahat ng ito ng may pasasalamat at ng may pananampalataya sa iyong mga ginawa sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Na habang kami po'y nasa mundong ito, ipamuhay namin na kami ay mga anak ng liwanag, bilang mga anak ng araw. Kami ay nakatalaga para sa darating na araw ng Diyos. At muli ngayong araw na ito, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang aming katuwiran sa Diyos, na siyang aming kabanalan sa Diyos, na siyang aming katubusan sa harapan ng Diyos. Salamat sa kanyang pangalan na iyong ibinibigay sa amin para isuot namin sa araw-araw, nang sa ganon sa kanyang muling pagpapakita, handang-handa kami. O Diyos, marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.